po, pa-occupy daw po lahat ng space sa unahan. Salamat po. So magandang umaga po sa bawat isa mga kapatid. Inayayahan ko po ang lahat na tumayo para sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Psalms 117, Papuri sa Panginoon. Verse 1, Purihin ninyo at parangalan ang Panginoon, kayong lahat ng mamamayan ng mga bansa. Dahil napakadakila ng pag-ibig sa atin ng Panginoon at ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Purihin ninyo ang Panginoon. Tayo po yung manalangin. O Diyos na dakila, tunay nga na napakabuti niyo po sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, kayo po, Panginoon, nagbibigay ng buhay, ng biyaya, Panginoon, sa amin. Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa bawat kapatid na inyo pong dinako sa inyong tahanan upang muli po, Panginoon, bigyan po kayo ng isang masaganang papuri, masaganang pagsamba, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ng aming mga kamalian, Panginoon, ay amin pong inihingi ng tawad, Panginoon, sa inyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, patuloy sa pag-ibig nyo, Panginoon, na pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po sa awa mo, Panginoon, na siya nga po mananatili, Lord God, magpakailanman. Panginoon, ihiling ko po, Panginoon, katagumpayan ng service na ito, Panginoon. Kahit, Panginoon, nasa kalagitnaan kami ng pandemya, Panginoon, ngunit hindi nito mapipigilan ang aming mga tinig sa pag-awit mula para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po, lahat ng papuri, pagsamba, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Muli po natin palapakan natin Diyos sa buhay. Hallelujah! Ayan, bago po tayo magsimula, maaari po ba nating kawayan? Kawayan po muna natin ating mga kapatid sa Panginoon. Batiin po natin ay isang magandang umaga. Ayan. Hallelujah! Ngayon po tayo po narito para sumamba sa ating Diyos sa buhay at tila po mahandang-handa na po tayo. Hallelujah! Tayo po magpuri sa ating Diyos sa buhay! Sama-sama po tayo pumalakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Sama-sama nagpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo. Nagkilang Diyos, tunay nga kay buti mo. Ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Hallelujah! Sama-sama nagpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo. Nagkilang Diyos, tunay nga kay buti mo. Ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Hallelujah! Patuloy natin, sambahin natin Diyos buhay! Hallelujah! Ha, ha, ha! Hallelujah! Hallelujah! Ha, ha, ha! Hallelujah! Sama-sama nagpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay nga kay buti mo. Ang
Pag-ibig mo Hindi ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Hallelujah! Hallelujah. Ha, ha, ha. Hallelujah. Ha, hallelujah. Ha, ha, ha. Hallelujah. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupuri. Aawitan ka. Aawitan ka. Sasayaw sa iyo. 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 Hallelujah. Ha, ha, ha. Hallelujah. Hallelujah. Ha, ha, ha. Hallelujah. Sama-sama! Sama-sama nagpupuri sa'yo. Sama-sama umaawi sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ng kaibuti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Hallelujah! Tunay nga na kamangha-mangha ating Diyos sa buhay! Patuloy tayong umabot para sa Kanya. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuwala ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay! Sabay-sabay nagagalaw sa isla ng pagpulis ito. Sabay-sabay nagagalaw, sasayaw ang pagpulis sa'yo. Kamang-kamang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Hindi karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Minsan pa. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuwala ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lumusan. Sabay-sabay!
Sabay-sabay nagagalaw sa indat ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalaw, isasayaw ang papuri sa'yo. Sabay-sabay, sabay-sabay nagagalaw sa indat ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalaw, isasayaw ang papuri sa'yo. Kamangha-mangha, kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Hindi karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Hindi karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming Pangalan mo, itatanghal, Jesus! pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Tunay nga, napakabuti mo, Panginoon. Patuloy po natin palakpakan na ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Tunay nga, napakabuti mo sa amin, O Diyos. Patuloy ka po, Panginoon, maghari sa aming buhay. Kayo po maghari sa aming puso, Panginoon. Di man kami, Panginoon, karapat-dapat pagpalain. Di kami karapat-dapat sa pag-ibig mo, Panginoon. Ngunit, Panginoon, kami ay inibig mo, O Diyos. Minahal mo kami, O Diyos. Ang higit pa, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming alay na awit para sa iyo, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo. Inaalay kong muli ang buhay ko. Gamitin mo ako sa nais mo. Panginoon, ako ay susunod sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko, Panginoon. Ikaw ang maghari sa puso't isip at damdamin ko. Ikaw ang pag-ibig ko, sa iyo ang buhay ko. Ikaw ang maghari, sa iyo lamang ako. Tuloy po natin sambahin ang ating Diyos. Sabay-sabay po tayong umawit. Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo. Inaalay kong muli ang buhay ko. Gamitin mo ako sa nais mo. Susunod po kami sa iyong Panginoon. Hallelujah. Patuloy kang maghari sa amin, O Diyos. Ikaw ang maghari muli sa buhay ko, Panginoon. Ikaw ang maghari sa puso't isip at damdamin ko. Ikaw ang pag-ibig ko, sa iyo ang buhay ko. Ikaw ang maghari, sa iyo lamang ako. Minsan ba? Ikaw ang maghari muli sa buhay ko, Panginoon. Ikaw ang
puso't isip at damdamin ko. Ikaw ang pag-ibig Sa'yo ang buhay namin, O Diyos. Sa'yo ang buhay ko. Ikaw ang mag-ari, Sa'yo lamang ako. ikaw ang maghari muli sa buhay ko, Panginoon. Ikaw ang maghari Sa puso't isip at damdamin ko. Ikaw ang pag-ibig ko. Sa'yo ang buhay ko. Ikaw ang maghari, Sa'yo lamang ako. Oh, napabuti mo, Diyos. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming alay na awit para sa iyo, O Diyos. Patuloy ka maghari sa puso, isip at damdamin namin, O Diyos. Hallelujah. Ikaw maghari muli sa buhay ko, Panginoon. Ikaw maghari sa puso't isip at damdamin ko. Ikaw ang pag-ibig ko. Sa'yo ang buhay ko. Ikaw maghari. Sa'yo lamang. Isa pa mga kapatid, ikaw maghari. Ikaw ang maghari muli sa buhay ko, Panginoon. Ikaw ang maghari sa puso, isip at damdamin ko. Ikaw ang pag-ibig ko. Sa'yo ang buhay ko. Ikaw ang maghari. Sa'yo lamang ako. Ikaw ang maghari. Sa'yo lamang ako. Ikaw ang maghari. Sa'yo lamang ako. Patuloy ka namin sasambahin, O Diyos. Saan man kami, Panginoon, dakuhin ang aming mga paa, O Lord. Kami po'y sasamba sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Diyos. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tunggon. Kailanman di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nung masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, patuloy kang purihin, O Diyos. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga
puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, dilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, dilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, dilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, dilim, sasumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, dilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, dilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Sa iyo po, Panginoon, lahat papuri't pagsamba. Hallelujah. O Diyos na dakila, patuloy po ang aming pong pagkilala at pagsamba po sa iyo. Sa sama-sama namin, O Diyos, na paglapit ay tunay nga po, nakikita mo kung sino po ang aming pinagtitiwalaan. Dakilang Diyos o aming Ama, sa pangalan po ng ipong bugtong na anak, na aming Panginoong Hesus. Sa patnubay po at kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, kinikilala po namin, O Diyos, palagi ang iyong pong kapangyarihan ng iyong pong magagawa. Nakagaya po ng paalala ng mga salita sa amin. Ano ang makakapaghiwalay po sa amin sa iyong pong pag-ibig? Ano makapipigil po sa amin upang kami, O Diyos, ay makalapit po sa iyo? Ano makakahadlang sa amin upang kami tumigil sa pagpurit sumamba sa iyo sa iyong kadakilaan? Na sa lahat, O Diyos, nangyari, ito po ay iyo pong nalalaman. Ang pagkakataon na binibigay niyo po sa amin, kagaya po ng lakas at buhay, na isa sa panibago pong umaga, na kami po ay nagigising, nakikita po namin, Diyos, ng liwanag ng araw. At pagdating po ng oras ito po, ay magdidilim at panibagong umaga na naman po. Oportunidad at pagkakataon na binibigay niyo po sa amin, unang-una upang ikaw po ay aming pong maparangalan. Na ang buhay namin ito, tunay nga po alam namin kung ano po ang layunin. Ang bawat isa po sa amin, O Diyos, tunay nga po, hindi man marahil po lahat kami na iyong mga anak ay nagkasama-sama sa lugar na ito, nagkakatipon upang ikaw po ay aming pong papurihan. Marahil po sa kabila po, O Diyos, ng suliranin at marahil po sa mga sinasabi, O Diyos, ng gobyerno, yes, we are abiding with our government. But rest assured, Lord, tunay nga po, hindi kami magsasawa na lumapit po sa iyo. Hindi kami titigil. That some of us, Lord, they stand with their faith, despite or in spite of this situation in a dangerous times, nananatili po ang iyong mga anak sa pananampalataya na tunay nga po nakikita po namin na hindi po hadlang kung anumang pong suliranin ang meron po sa aming bansa, maging po sa ibang bansa, sa buong mundo. Ito man, O Diyos, ay peligrong dala po ng COVID-19. We are so grateful that we have you, Lord.
That every time we gathered, we know your presence is in our midst. Nasa kalagitnaan ka namin. And you search every soul. You search every heart. You search every lives. Natunay nga po, na sino man matapat at taos puso na lumalapit po sa iyo, nakikita mo ang bawat isa po sa amin. At sa amin, O Diyos, dala-dala ng mga handog, pinakamainam na handog. Ito pong aming pong buhay ay aming tinataas po sa iyo. Kahit po anuman ang mga suliranin, ay tunay nga po, sama-sama kami na lumalapit po sa iyo. Tumutulog po sa iyo pong magagawa. Tanda, Panginoon, na kami nagtitiwala po sa iyo ay kami ay dumadalangin sa iyo sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Unang-una po, Diyos, sinatas namin sa iyo ang aming bansa. Ang nanunungkulan po sa aming pong bansa. Simula po sa aming po Pangulong Rodrigo Duterte, maging po sa kanyang pong mga cabinet members, with the vice president, with the senators, with the congressmen. We pray them, Lord, into your hands. Bless them, protect them, even their families. Bless them, protect them, Lord. And we know, O God, na kapag ang iyo pong mga anak nito ay tunay nga po naglilingkod ng tapat, ikaw na Diyos na matapat ay tunay nga po, kailanman hindi mo pababayaan ang mga nanunungkulan po namin sa gobyerno. And for them who do wrong, who do evil, we know, Lord, that you are going to expose them. And you will never tolerate them sa kanila pong mga ginagawang mali. Father God in heaven, na sa kanila pong pagsusumikap na malabanan at tunay nga po masolusyonan ang suliranin ng bansa. Unang-una po, dala po ng COVID-19. Ay tunay nga po namin tinataas sa iyo ang lahat at tunay nga po ang katugunan. Ang vaccine ay tunay nga po, ito man ay inaasahan, ngunit higit po namin inaasahan ng Diyos ang kapangyarihan mo na kung saan ito po ay amin pong panghahawakan. Na tunay nga po, Diyos, kami man, O Diyos, ay lumalabas. Alam namin kung sino ka na patuloy po na magpo-protect po sa amin. Because you know our desire. This is not just to do our own desires na kung saan ito po ay marahil po sa amin pong pangpamilya. Not just to do works. Because you know, Lord, nang amin pong ginagawa ay tunay nga po ang maganap ang kalooban mo. Nothing can hinder us to spread the good news that comes from you. Nothing can hinder us to spread even the love that comes from you. And we are doing this, O God, at ito po ay iyong pong alam. O Diyos na dakila, tunay nga po, maging po sa aming pong bayan ng Kabuyaw, ay tunay, aming tinataas sa iyo pong mga kamay. Nakikita po namin, O Diyos, marahil po mga kakulangan sa aming pong bayang ito. Nakikita namin, O Diyos, na marahil po kailangan at marami pang improvement, marami po pong dapat pong gawin. We pray, Lord, for our mayor. We pray, Lord God, for all the barangay captains, even with the city councilors. At tuloy nga po, sila po ay magkaisa. Nagampanan, O Diyos, ko ano po naharapat at isintabi po ang politika. Na makita po nila, O Diyos, ang paghihirap at ang dapat pong ayusin po sa aming pong bayang ito. Even, Lord, na tunay nga po, meron po sila mga kanya-kanya pong agenda. Ngunit kami po'y umaasa, Lord, na mangingibabaw, O Diyos, ang ipong kapangyarihan sa buhay po nila. At tunay nga po, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Ang siya po patuloy po maglilid po sa kanila, O Diyos, na sa kanila pong pagampan na kanilang mga tungkulin. O Diyos, ito po ay tungkulin na iyo pong ipinagkaloob. Hindi lamang, Panginoon, dahil sila ibinoto, Panginoon, ng mga tao, kundi ito po ay tungkulin na ikaw, O Diyos, mismo ang kanila pong makita. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Proteksyonan niyo po sila, O Diyos. Even their families. Marahil po nangangamba. Marahil po sila po ay nangungulila. Pagpalain niyo po sila, O Diyos. Proteksyonan niyo po sila. At tuloy nga po, from the national government, from the local government, even, Lord, sa bawat churches, O God, that right now, some of the churches, Lord, it might be they are suffering. We pray, Father God, for your grace and mercy towards them. Na marahil ang ilan po sa kanila ay wala pong katulad na ganito pong klase na pong gusali na meron po kami, maaari pong limited po ang kanila pong espasyo na kung saan sila po ay nakakaroon na lamang, Panginoon, na mga pagtitipon through social media at kung saan sila mga nasa kanya-kanya mga tahanan na lamang, just like
our fellow brethren dito po sa Kabuya Bible Christian Church, some of them ay nanatili po sa mga tahanan. But we know, Lord, we know na kapag po ang bawat puso, saan man naroon ng iyong mga anak na kinikilala ka, ay tunay nga po, Diyos, kung ano man ang naranasan namin sa lugar na ito, mararanasan din po nila. It is a matter of heart, it is a matter of character, it is a matter of attitude sa iyo pong harapan. And you, Lord, who searches every heart, are the one who will grant every desires, every prayers, na sino man po sa amin sa oras na ito ay nakikisa po sa dalangin sa paglapit po sa iyo. Alam mo po, ang kanila pong marahil po nilapit. We don't know in their minds. Pero meron kaming Diyos na nakakasaliksik po ng lahat. Father God in heaven, bless every churches all over this nation, all over the world. Bless every churches. Bless our brethren who are suffering. Natunay nga po, some of them ay nasa banig ng karamdaman. Aside from being affected with COVID-19, some of them ay meron pong mga nararamdaman na ito po ay pangkaraniwan na ng mga karamdaman. But we believe in your power. We believe in your word that you said, by your stripes we are healed. We are just claiming these promises as we declare that you are the good God who knows our condition physically and who knows our condition spiritually. Some of us, Lord, it might be we are weak spiritual, not just physical. And Father God, let it be that your children will come unto you. Lumapit po sa iyo. At tunay nga po, panghawakan po yung mga salita. Saliksikin ka, O Diyos, hanapin ka. At alam namin, masusumpungan ka. Muli po, Diyos, sa sama-sama po namin paglapit, ay tunay nga po, ikaw nakakaalam ng bawat isa po sa aming mga kapatid. Anuman ang mga nararanasan, anuman ang mga suliranin, anuman ang mga problema, sa iyo pong mga kamay, sinabi mo sa iyong mga salita, hingin namin ang aming pong ibig sa iyo pong pangalan. At ito po yung pagkakaloob. You have your own time. When are you going to give this unto us? You have your own time, Lord, kung kailan. But your word will still remain for us na manatili kami sa iyong mga pangako. Once again, Father God, let it be that your word revealed today, this morning. It will be planted in our heart and it will grow. At ito po ay aming pong hahawakan. Let it be your servant. Ang siyang patuloy po, Panginoon, na iyong pong gagamitin. Itago mo sa likuran. At ikaw, Panginoon, na marinig. Magkaroon lamang kami, Panginoon, ng puso at isip at tanggapin po kung ano po ang iyong pong mga salita. Sa iyo po namin tinataas pong lahat. At tuning nga po, ang sino mang, Panginoon, may kauhawan ay mas lalo pang magkauhaw sa iyo. Ang sino man po mga may pagnanais po na lumago ay lumago sa iyong mga salita. Lumago sa pag-ibig mo. At ito po, Panginoon, amin po tinataas sa iyo. We thank you, Father God. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit. And all of us here and all of us who are in their homes, we come before you. This we ask in the name of our Lord Jesus Christ as we pray. Amen, amen, and amen. Sa pong magandang umaga sa ating lahat. At lahat po ng nasa live streaming. Tuloy-tuloy po yung ating live streaming, mga kapatid. Kahit po tayo ay meron ng live na pananambahan, ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating live streaming. Para yung mga hindi kayang pumunta rito, hindi kayang i-occupy ng ating live face-to-face service, ay tuloy pa rin sila sa pakikibahagi sa ating service sa pamagitan ng live streaming. So ngayon pong umaga ay ating pong talakayin yung tungkol sa principles of faithful Christian living as given by Apostle Paul to the Corinthians. Ito po yung 5 principles of faithful Christian living as given by Apostle Paul to the Corinthians. At ang ating pong scripture
ay makikita sa 1 Corinthians chapter 16, verse 13 to 14. Ano ho? Ang sabi po sa 13, remain alert. Keep standing firm in your faith. Keep on being courageous and strong. At sa 14 po, everything you do should be done lovingly. So tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli po, kami ay nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, sa pagkakataong to na pinagkaloob mo sa amin upang hindi lamang kami magkita sa live streaming, kundi magkaharap-harap din po ng mukhaan. Bagamat naka-face mask, Panginoon, at naka-face shield, ay hindi pa rin matatawaran na talagang mas maganda na kami po ay magkita-kita sa pananambahan, O Diyos. At tunay na maranasan namin ang katunayan ng pag-ibig mo, ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Sapagkat sa kabila ng COVID-19, pumapasok na po kami sa ika-7 buwan ng COVID-19, pero hanggang ngayon, narito pa rin ang isa't isa. Patuloy na nararanasan ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig, ang kalakasan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga po Diyos, nawa po sa amin pong pag-aaral na ito ng iyong salita. Ikaw po ang tuloy-tuloy na mabigyan ng kalwalhatian. At ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ayan. So, yung pong sinasabi ng ating talata, remain alert. Keep standing firm in your faith. So, palaging pinag-uusapan yung faith. Siguro mga 2 o 3 linggong nakaraan, kung napanood po ninyo, ay atin pong tinalakay yung salitang faith. Pananampalataya sa Tagalog. At binigyan po natin ng katapat na meaning ang bawat letter nung salitang faith. At nais ko lang pong banggitin ito, saglit lang po. Yung letter F, ang napa-assign po na salita doon ay forgive one another. Napakahalaga po na tayo ay matuto na magpatawad sa ating kapwa. Faith. So letter A ang kasunod, FA. Ang sabi po sa letter A, accept one another. So dapat po matanggap natin ang bawat isa sa kanilang kahinaan, sa kanilang kalakasan. So hindi lang sa kahinaan, kahit po yung kanilang kalakasan. So minsan kasi na-intimidate tayo pag malakas ang dating ng ating kapatid, matindi. So dapat matanggap din natin sila sa ganong kalagayan. So FA. So susunod po ay letter I. So sa letter I, ang sabi po doon, instruct one another. So dapat matuto tayo na magturo sa isa't isa. So ano po ang ating ituturo? Siyempre, yung pong mga salita ng ating Diyos. So dapat tayo munang unang makatanggap ng mga turo ng ating Panginoong Hesus bago po tayo makapagturo sa ating kapatid o sa ating kapwa. And letter T, sa faith. Letter T, talk to one another. Ano pong pag-uusapan? Siyempre, salita rin po ng Diyos. At sabi po ron, dapat mapuspos tayo ng banal na espiritu. Yung ating pag-uusapan. At kahulihan, sa faith ay letter H. So ano pong ibig sabihin ng letter H? Honor one another. So igalang po natin ang bawat isa with mutual affection. Be devoted to each other with mutual affection. Sabi po sa Romans 12:10. So review lamang po ito. At ngayon po ay nais kong puntahan natin yung talaga nating
kinakailangan pag-usapan ngayong umaga. So, number 1, mababasa po natin sa 1 Corinthians 16:13, ang sinasabi po dyan ay remain alert. Yun po ang kauna-unahang salita na makikita po natin. We should be alert. Ang tanong, why should we be alert? Bakit tayo dapat maging handa? Bakit tayo dapat maging alerto sa araw-araw ng ating buhay? So tingnan po natin sa unang Pedro 5:8. Sabi po dyan, be clear-minded and alert. Bakit daw? Because your opponent, the devil, is prowling around like a roaring lion, looking for someone to devour. Kita po natin, nababasa natin tong talatang ito. Pero sinasabi po dyan, be clear-minded, malinaw ang ating pag-iisip, at maging alerto. Sapagkat yung ating kalaban, sino bang kalaban natin? Siyempre, yung devil, si Satan, is prowling around like a roaring lion. Kung nakakapanood po kayo kung paano yung leon ay habulin yung kanyang pagkain, Alam nyo, ang leon, malaki rin siya, pero mas malaki ang elepante kaysa sa leon. Pero meron pong leon na kumakain ng elepante. Ewan ko kung nakapanood kayo nun. Pero elepante na napakalaki, kayang-kayang pabagsakin ng leon. Pag sila po'y nagtulong-tulong, ganun din po ang kalabaw, yung wild carabao. Pinapatumba rin po yan ng leon. So, ikinukumpara po yung ating kalaban, the devil, na paikot-ikot, at naghahanap kung sino man ang pwede niyang silain, o biktimahin. Kaya pala, ang sinasabi po rito, dapat meron tayong clear mind, malinaw ang ating pag-iisip, at alerto tayo. Minsan kasi tayo ay relax, hindi natin alam, si Satanas pala ay unti-unti na, Ang leon, bago yan lumundag, ay lalapit mo na ng napakalapit yan. Hindi mo namamalayan. So, ganun din po ang style ng devil, hindi natin namamalayan. Yung pala, nandyan na siya. So, anong dapat natin gawin? Kapag namalayan na natin, naramdaman natin na yung devil ay tayo ang target. Basahin po natin yung 1 Peter 5:9. Sabi po dyan, resist him and be firm in the faith. Maging matatag daw tayo sa ating pananampalataya. I-resist natin yung devil. Because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. Alam po natin mga kapatid, itong pandemyang ito ay hindi lang po exclusive sa Pilipinas. Katunayan, mas grabe pa yung nangyayari sa ibang bansa. Mas marami pa yung nagkakasakit ng COVID-19 sa ibang bansa. Dito sa atin, bagamat patuloy na dumadami, medyo nakokontrol naman. So ang sabi dyan, resist him. Paano natin mariresist? Be firm. Magpakatibay ka. Saan? Sa iyong pananampalataya. At sa Matthew 26:41, ang sabi po dyan, all of you must stay awake. Palagi daw gising. Hindi naman sinasabi huwag na tayo matulog. Ibig lang sabihin, yung ating pagiging handa ay palagi, kahit tayo tulog. And pray that you won't be tempted. The spirit is indeed willing, but the body is weak. So ano ang ating ipapanalangin dapat? Huwag tayong matukso sa anumang tukso na ginagamit ni Satanas. Sapagkat yung espiritu daw ay willing, pero yung ating katawan, lupang katawan ay mahina. Acts 20:31, sinabi na naman dyan, so be alert. Ang mga sundalo, ang mga PNP, pagka sila ay tinawag, sinabing, red alert tayo.
lahat po ng leaves, kansilado po yan. Lahat sila ay babalik ng kampo. Sapagkat pag sinabing red alert, dapat palaging handa yung mga first responders natin. Ano ho? Remember that for 3 years, sabi ni Apostol Pablo, night and day, I never stopped tearfully warning each of you. So si Apostol Pablo po ay nangaral ng tuloy-tuloy for 3 years. At sila po ay binibigyan ng babala na sila ay maging alerto night and day. 1 Corinthians 10:12, therefore, whoever thinks he is standing securely should watch out so he doesn't fall. No, minsan nagiging sabi ko nga relax tayo, no, sa ating kalagayan dahil akala natin tayo ay nakatayo na matatag, no? Hindi ako kayang basta-basta banggain ng kaaway, no? Kasi matatag ang tayo ko eh. Kasi may mga pagkakataon po na talagang ang pakiramdam natin tayo malakas, ano ho? Physically and spiritually. Dahil doon tayo ay nagre-relax. Kaya kung iniisip natin, sabi dyan, therefore whoever thinks that he is standing securely should watch out so he doesn't fall. O kahit na tayo ay malakas, kahit na tayo ay malakas spiritually, ay dapat continue na tayo ay magbantay. Ang sabi naman po sa 13, no temptation has overtaken you that is unusual for human beings. So lahat daw ng pagsubok, lahat daw ng temptasyon sa ating buhay ay pare-pareho lang, no? Yung nararanasan natin. Hindi po mas lamang yung iba, hindi po mas lamang yung iba, no? Bagamat yung degree ng problema ay sa tingin natin may mabigat, mayroong magaan, no? Pero sabi diyan, no temptation has overtaken you that is unusual for human beings. So lahat po ng temptasyon sa ating buhay, pare-pareho pong nararanasan ng mga tao. Pero ang good news, sabi diyan, but God is faithful and He will not allow you to be tempted beyond your strength. Tapat po ang Diyos, mga kapatid. Katunayan, naririto pa tayo, no? After 7 months of pandemic, eto pa tayo, nagkita-kita pa, no, sa biyaya ng Panginoon. So He will not allow you to be tempted beyond your strength. Hindi po niya pababayaan na tayo ay magapi ng temptation nang hindi natin kaya. Ano pa ang isang kadugtong niya na maganda? Instead, along with the temptation, He will also provide a way out so that you may be able to endure it. Tingnan nyo, kasama ng temptasyon, kasama ng pagsubok na ipinapadala ng Diyos, yung solusyon. He will also provide you a way out. No? Para tayo makalusot, para natin mapagtagumpayan, yung problema na yan, yung temptasyon na yan, ibibigay din sa atin ng Diyos yung kaparaanan. Ano? Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Ano ho? Isa nga pong malakas na palakpak sa ating Diyos. Sabi nga, if God is with us, who will be against us? Sino pa ang makakagapi sa atin kung kasama natin ang Panginoon? No? Wala na po. Kahit itong COVID-19 na ito. 1 Corinthians 10:14. And so, my dear friends, keep on running away from idolatry. Usually kasi mga kapatid, ang kasalanan, nagmumula yan sa idolatry. Hindi lang naman po ang idolatry ay pagsamba sa Diyos-Diyosan na yung mga larawan, yung mga inanyuan. Hindi lang po yon. Minsan, yun nga lang simpleng bagay, na yung bang hindi na kumpleto ang buhay mo kung hindi mo napanood yung si ganitong artista. Idolatry na po yan. Pagka ganyan, yung hindi ka na mapakali. Kapag hindi mo napanood yung favorite mo na artista sa TV o napakinggan yung artista sa radyo,
Mag-ingat po tayo, baka yan ang ginagamit ng ating kaaway. Ano? Baka idolatry na po yan. At sabi niya sa 1 Corinthians 10:15, I am talking to sensible people. Apply what I am saying to yourselves. So sinasabi ni Apostol Pablo, ang kausap ko ay mga taong mataas ang pangunawa. No? They are sensible. Alam nila ang katotohanan sapagkat sila ay mga anak ng Diyos. Amen? Tayo po yan mga kapatid. Yung kinakausap ni Apostol Pablo dyan. Apply what I am saying to yourselves. Yun pong sinasabi niya. So lahat ng ating pinag-aaralan ay we should apply to ourselves. Wala pong kwenta yan. Kapag natutunan natin, hindi naman natin isinasabuhay. Ano po? Ang ikalawa po, stand firm in the faith. Tayo manindigan sa ating pananampalataya ng may katibayan. No? Maging matibay tayo. Sabi po sa Joshua 23:8, instead, you are to hold fast to the Lord your God as you have done today. Dapat daw tayo manangan sa ating Diyos. At sabi niya sa Job 11:14, if you have any iniquity, throw it far away. Don't let evil live in your residence. No, kung tayo daw ay may mga kasalanan pa, no, na nananatili sa ating buhay, ano sabi? Throw it far away. Itapon mo na sa malayo. At huwag mong pabayaan na yung kasamaan ay mamuhay sa atin. Ano, magtagal sa atin. Sa Job 11:15, yung kasunod na talata, ano po sabi? Then your confidence will be flawless and your security will keep you from terror. Tingnan nyo ang bunga, no? Yung ating pong pagtitiwala ay magiging flawless, no? Parang kutis na kumikinis dahil sa paggamit ng anuman yon, ano ho? Flawless ang tawag natin dyan. Wala ka nang makitang mancha. So, ganun din po yung ating confidence, yung ating pagtitiwala sa Diyos. Ano ho? Magiging flawless. At yung ating security will keep you from terror. Wala na tayong takot, ano ho? Sa anumang ginagawa ng kaaway sa atin. In 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers, be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord, because you know that the work that you do for the Lord isn't wasted. No? Ano man po ang ating ginagawa, lalong-lalo na para sa kapurihan ng Diyos, ano po, ay hindi po yan masasayang. Amen? Ang linaw-linaw po ng sinasabi. The work that you do for the Lord isn't wasted. Wala pong sayang na anumang sandali, minuto o oras o araw na ating ginagawa para sa Panginoon. Nakarecord po yan sa Diyos. And later on, ay yan po ang magiging dahilan kung gaano kalaki ng reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano? So be steadfast. Tayo ay maging matibay, maging matatag, immovable, hindi na move. At always excel in the work of the Lord. Talagang pagbutihin natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Galatians 5:1, the Messiah has set us free so that we may enjoy the benefits of freedom. So keep on standing firm in it and stop putting yourselves under the yoke of slavery again. Lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, nagsuko ng kanyang buhay sa kanya, may freedom. Naging malaya. Saan tayo naging malaya? Naging malaya tayo sa pagkalipin ng kasalanan. Ano? So, wag na tayong bumalik doon sa pagkalipin na yan. Yan po ang sinasabi dyan. Stop putting yourselves under the yoke of slavery again. No? Nalaman na po natin yung katotohanan. Mamuhay na tayo ng ayon sa katotohanan.
Huwag na tayong padaya sa ating kaaway. Number 3, act like men of courage. Tayo daw ay kumilos bilang mga taong matatapang. Sino ba yung taong matapang? Yung ba yung pag nakainom, naghahamon ng away sa kalsada? Hindi po yun. Ano pong pinag-uusapan dito? Tingnan po natin yung pangyayari sa buhay ni David nung siya po ay konfrontahin ni Nathan, ni Propeta Nathan. Sa 2 Samuel 12:7. Imagine ninyo, kung sa panahon natin ngayon, parang si Presidente Duterte, may nagawang pagkakamali. Talaga namang mali. Kahit sino tanungin mo, mali talaga. At kahit na yung batayan ng Diyos, mali talaga. Kaya mo bang puntahan at sabihan si Duterte ng mukhaan? Ito po ang ginawa ni Propeta Nathan. But Nathan replied to David, "You are the man. This is what the Lord God of Israel says. I anointed you king, and you became king over Israel. I delivered you from Saul's control." So, ikwento muna ni Nathan yung tungkol sa isang mayaman, na dumalaw. Merong dumalaw sa kanyang bahay. Itong mayaman na ito ay napakaraming alagang tupa, maraming pag-aari. At meron siyang kapitbahay na may alagang nag-iisang tupa. Katabi pa nga daw sa pagtulog Dahil nag-iisa nga, so mahal na mahal niya yon. Magkataon, merong bisitang dumating itong mayamang ito, subalit imbes na siya ay kumuha ng kanyang hayop doon sa napakarami niyang alagang hayop para katayin at ipakain doon sa kanyang bisita nung ginawa, kinuha yung alaga na nag-iisa ng kanyang kapitbahay. So yung marinig ni Haring David, yung kwentong yon, sabi niya, dapat mamatay ang taong yan. Yung gumawa ng ganyang bagay, dapat mamatay. Hindi niya alam siya pala yun So si Nathan lumapit sa kanya at pinagsabihan siya, "You are the man." Ikaw yung taong yan. Ikaw may gawa niyan, Ginawa ka na ngang hari ng Diyos at iniligtas ka sa kamay ni Haring Saul. Sabi niya sa 12:8, "I gave you your former master's household." Pinagkalob ko sa iyo lahat ng naiwan ni Saul. "I placed your former master's wives right into your arms." Lahat nung kanyang mga asawa na naiwan, binigay sa iyo. "I gave you Israel and Judah. And if this had been too little, I would have added much more than what you do." So kung sa pakiramdam mo ay kulang pa yan, sana, nagsabi ka lang sana. Di ba? At binigay sa iyo lahat ng Diyos yung inaakala mong pagkukulang. So sa 9, ano sabi niya? "Why did you despise what the Lord has promised by doing what is detestable in His sight?" Ano yung ginawa niyang mali? "You struck down Uriah the Hittite with a battle sword. You took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonite army." Ano po ang kasalanan ni Haring David? Adultery and murder. Dahil sa siya ay hari, kala niya lusot lahat ng kanyang pwedeng gawin. Kala niya lusot na siya, nakalimutan na niya Kung hindi pa siya kinumpronta ni Nathan. Alam nyo, yung mga pagkakamali po natin sa buhay, minsan yung ating maling mga desisyon sa ating buhay, lalo na major decisions natin pong nagagawa, meron pong consequence. At ito ang consequence kay Haring David. Ano sabi? "Therefore, the sword will never leave your household, because you have despised me by taking the wife of Uriah the Hittite to be your own." Nagumpisa sa kasalanan,
ginamitan ng kasalanan para maitago yung kasalanan, subalit ang nangyari, lalong nagkaloko-loko, no? Nagkadagdag-dagdag yung kasalanan. So, guilty siya ng murder and adultery. Hindi naman po siya pinatay ng Diyos physically, no? Kala ni Haring David, siya ipapatay ng Diyos physically. Pero hindi. Kaya lang, may parusa. Yun nga, hindi na himiwalay ang espada sa sambahayan ni Haring David. Katunayan, yung kanyang anak na mahal niya, no, si Absalom, ay binalak na siya ay patayin, agawin ang paghahari sa kanya. Yun na pong umpisa, no, ng sword na hindi humihiwalay sa sambahayan ni David. Ika-4, be strong. Maging malakas ka. Your strength, yung ating pong kalakasan, should come from God. Dapat galing sa Diyos. This means to be made strong through the experiences that God gave to the believers. Bilang mananampalataya po, simula nung tayo ay naging mananampalataya, napakarami na po ng mga experiences na binibigay sa atin ng Diyos, maliban sa pagtugon niya sa ating mga dalangin, marami ng experiences tayo na nakita natin, na talagang galing sa Diyos yung ating nararanasan. Binibigyan niya tayo ng experiences para tayo lalong tumatag. Sa awit 31:24, be strong and let your heart be courageous. All you who put your hope in the Lord. At sabi niya sa Ephesians 6:10, finally be strong in the Lord, relying on His mighty strength. Sa Exodus 15:2, the Lord is my strength and song, and He has become my salvation. This is my God, and I'll praise Him, the God of my father, and I'll exalt Him. Ano pa? Sa 2 Samuel 22:33, this God is my strong place of valor. He has made my life blameless. So yung katapangan, nasa Diyos. At awit 28:8, the Lord is the strength of His people. He is a refuge of deliverance for His anointed. At sa Psalms 46:1, nulit na naman, God is our refuge and strength, a great help in times of distress. Pag tayo po ay in times of trouble, ano pong ginagawa natin? Kung sino-sino naiisip natin lapitan. Unahin po natin ang paglapit sa Diyos. Sabi ko nga po, kung kailangan natin ng utangan, manalangin muna tayo sa Diyos. Sino ba pwede nating utangan? Re-reveal sa atin ng Diyos yan. At pag lumapit ka doon sa tinuro sa iyo ng Panginoon, sigurado, meron yun. Hindi yung unahin natin, takbo tayong takbo kung saan-saan, Kaagad. Unahin po natin ang Panginoon. Isang example lang po yan. 1 Chronicles 29:12. Both wealth and honor proceed from you, and you are ruling over them all. You control power, you control who is made great, and though everyone becomes strong. Tandaan po natin, mga kapatid, lahat po ng kayamanan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kasikatan, saan galing? Sa Diyos. Wala na pong iba. At sabi diyan, you are ruling over them all. Ang Diyos po may hawak niyan. You control power. You control who is made great and how everyone becomes strong. Tandaan po natin, nung sila Moises, yung mga Israelita ay nasa Egypt, ayaw silang palisin ni Paraon.
Ano po sabi ng Diyos? Ginawa kita dahil sa bagay na ito, no? Kay Paraon, kaya ka naging ganyan, para lamang ito sa aking purpose. Wala nang iba. No? So, hawak ng Diyos yung kapangyarihan, kung bakit ka naging makapangyarihan, kung bakit ka naging sikat, kung bakit ka naging malakas, kung bakit ka yumaman, yan ay nasa Diyos. Ano? At sa 25:8 ng 2 Chronicles, but if you do go, strengthen yourself for war. Do you think God will throw you down before the enemy? Since God has the power both to help or to overthrow. No? So nasa Kanya, kung ikaw ay tutulungan niya sa gera o ikaw ay Kanyang ibabagsak. Nasa Diyos po yan. Wala sa iba pa man, no? Hindi natin sasabihin kung napakalakas ng ating kalaban, no? Kagaya ng China, no? Ilang missiles lang daw, lubog na Pilipinas. Pero kung tayo po'y umaasa sa Diyos, ano? At sinong nasa tama? Siya po niyang papanaluhin, no? Kahit na nandyan ang China. Gagamit siya ng mga makapangyarihang bansa din upang tayo ay pagtanggol. Ano? Pinagtatanggol na tayo ng European countries, di ba? Sila ay nag-declare na, joint declaration, na hindi tama yung ginagawa ng China na pag-angkin sa West Philippine Sea. Talo na nga naman sila sa arbitration. No? Ayaw lang tanggapin ng China. Talaga lang matigas ang kanilang ulo kasi wala silang di nyo Diyos, kundi sarili nila. No? Pero hindi po sila magtatagumpay sa tulong at habag ng ating Diyos. Number 5, last point. Let all that we do be done in love. No? Tandaan po natin, mga kapatid, anuman ang ating ginagawa ay gawin natin sa ngalan ng pag-ibig. A militant church battles sin but loves the sinner. Tandaan po natin, mga kapatid, tayo pong lahat ay galing sa kasalanan. No? Tayo pong lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, pero nung tayo ay lumapit sa Diyos, tinanggap niya tayo. Ano? Isaiah 43:25, I am the one who blots out your transgression for my own sake, and I'll remember your sins no more. Tandaan po natin, pag tayo pinatawad ng Diyos, kinakalimutan niya ang ating mga kasalanan. Hindi po siya nagbibilang. Amen? Minsan, tayo mahilig magbilang. Oh, nakakaisa ka na. Ayan. Susunod, nakakadalawa ka na. Pero ang Diyos po, wala. Sabi niya, I'll remember your sins. No more. Kakalimutan ko na yan. Yung mga nagawa mong kasalanan, unless may bago ka na naman. Ano? Sarap ang dawat gamin. Isaiah 44:22. I've wiped away your transgressions like a cloud and your sins like a mist. Return to me because I've redeemed you. No? Sabi niya, binura ko na lahat yung mga kasalanan sa akin. Like a cloud. Nakakita na ba kayo ng cloud na permanent? Yung ulap? Permanente? Wala ho, ano? Wala. Kaya yun ang ginawang example. I wipe away your transgressions like a cloud. Yung cloud, minsan nga lumilipad pa yan eh. Hanggang sa mawala. Minsan naman, ang ganda-ganda. Tingnan mo, ang ganda-ganda. Pero maya-maya lang, wala na. No, nawala na naman. So sabi niya, like a cloud. Your sins like a mist, yung aso. No? Pag tayo nagsasaing, umuusok, hindi na nanatili yung usok. Nawawala. Ano ho? Yung steam. Parang ganun daw yung ating kasalanan. Sabi niya, bumalik kayo sa akin sapagkat iniligtas ko kayo. Isaiah 55:7. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous person his thoughts. Let him return to the Lord,
so He'll have mercy upon him. And to our God, for He'll pardon abundantly. So tingnan nyo, ang nais lang ng Diyos, tayo po ay magbalik loob sa Kanya. No? Let the wicked forsake his way, and the unrighteous person his thoughts. Let him return to the Lord. At maasahan po natin, may kahabagan at ipapardon niya, patatawarin yung ating mga kasalanan. Micah 7:18. Is there any God like you, forgiving iniquity, passing over transgressions by the survivors who are your heritage? He is not angry forever because He delights in gracious love. Tandaan po natin, no? Yung galit ng Diyos, hindi po nananatili. Once na tayo po'y humingi ng kapatawaran sa Kanya, wala na po yung galit niya agad. Hebrews 8:12. For I will be merciful regarding their wrong deeds. I will never again remember their sins. So paulit-ulit sinasabi niya, kakalimutan ko na ang inyong mga kasalanan. So ano pong dapat natin gawin, mga kapatid? 1 John 1:9. If we make it our habit to confess our sins, in His faithful righteousness, He forgives us for those sins and cleanses us from all unrighteousness. So ano pong dapat na habit natin? We confess our sins. So siya po ay tapat at matuwid. Patatawarin niya yung ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga karumihan. So ano pong summary na ating pong pinag-usapan? Number 1, we should be alert. Ang tanong, why should we be alert? Dahil yung ating kaaway, palagi na lang tayong binabantayan at pag nagkaroon ng pagkakataon, sugod po yan. Atakihin ka agad. Number 2, stand firm in the faith. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Number 3, maging matapang tayo. Ano? Pag alam nating tama yung ating ginagawa, and we are to correct someone, lalo na yung mataas ang katungkulan. No? Huwag po tayong matakot. Harapin po natin at i-correct natin yung maling gawa. No? Ayon sa salita ng Diyos. Number 4, be strong. Your strength should come from God. Yung ating pong kalakasan ay dapat galing sa Diyos. And number 5, siya pong napakahalaga, let all that we do be done in love. Lahat po ng ating ginagawa, para tayo tumatag, gawin natin sa ngalan ng pag-ibig. Of course, agape love. No? Pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. So para po sa ating conclusion, mga kapatid, my brothers and sisters in Christ, we must follow these principles of faithful living as Christians. Dapat po i-apply natin sa ating buhay, yung ating pong mga napag-aralan ngayon. This will make all of us successful in our Christian living, especially in this time of troublesome living due to COVID-19. Pero tandaan po natin, let us remember that with God, everything is possible. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay muling mananalangin. To God be all the glory. Tayo po ay mga nalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa iyong mga salita namin pong napag-aralan ngayong umaga. Dalangin namin, O Diyos, lahat po ng nakapakinig, lahat po ng kasama namin sa pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito. Nawa po ay maging blessing sa bawat isa sa kanila ang mga salita mo na ating tinalakay ngayong umaga. Nawa po, Diyos, bigyan mo sila ng kalakasan, physically and spiritually, O Diyos,
upang tuloy-tuloy na may apply sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano ang mga prinsipyong ito, O Diyos, nagagawa sa bawat isa sa amin upang maging matatag sa buhay bilang mananampalataya. Sa rin pong kadahilanan upang may share namin sa iba, O Diyos, ang katatagang ito. At tunay nga na magpatibay din sa aming kapwa kapag nakikita nila ang pagsunod ng iyong mga anak sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Diyos. Kahit na po sa gitna ng pandemic, sa gitna ng kahirapan, namin pong nararanasan, tuloy-tuloy na nararanasan namin ang iyong pag-ibig, O Diyos. Tuloy-tuloy na nararanasan namin ang iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo pinapabayaan na kami ay maigapi ng pandemic na ito, Diyos. Salamat po, Diyos. Salamat po. Ito pong aming samot dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ako sa nais mo, Panginoon, ako'y susunod sa'yo. Ikaw ang maghari muli sa buhay ko, Panginoon. Ikaw ang maghari sa puso, isip at damdamin ko. Ang pag-ibig ko sa'yo ang buhay ko. Ikaw ang maghari, sa'yo lamang ako. Tuloy po tayo umawit sa ating Panginoon. Panginoon, ako'y lumalapit sa'yo. Inaalay kong muli ang buhay ko. Gamitin mo ako sa nais mo. Panginoon, ako ay susunod sa'yo. Ikaw ang maghari muli sa buhay ko, Panginoon. Ikaw ang maghari sa puso, isip at damdamin ko. Ikaw ang pag-ibig ko, sa'yo ang buhay ko. Ikaw ang maghari, sa'yo lamang ako. Isa pa. Ikaw ang maghari muli sa buhay ko, Panginoon. Ikaw ang maghari sa puso, isip at damdamin ko. Ikaw ang pag-ibig ko, sa'yo ang buhay ko. Ikaw ang maghari, sa'yo lamang ako. Ikaw ang maghari, sa'yo lamang ako. Ikaw ang maghari, sa'yo lamang ako. Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat po ng naririto sa ating panambahan at sa lahat po ng mga naabot po ng live streaming na ito sa ating kanya-kanyang tahanan. Ano po? Tunay po ay alam nyo po talaga ang nangyayaring pandemya po sa atin lahat maging sa mundo. Hayaan nyo po mag-share lang po ako ng maikling. Alam po ninyo, ang virus na ito ay napakaliit, ngunit mapanganib. Ngunit ang plano ng Diyos sa atin
ay napakalaki. Mas malaki sa virus na ito. Ano? Kung tayo magpo-focus palagi sa pandemyang ito, sa virus na ito, mawawala po ang ating dahilan para tayo sumaya. Mawawala po ang dahilan para tayo makapag-isip ng tama at mawala sa focus sa ating Panginoon Diyos. Doon po tuwan-tuwa ang dyablo, ang ating kaaway. Ngunit kung tayo magpo-focus sa napakalaking plano ng Diyos sa ating lahat, and of course, nandiyan pa rin ang mga pagsubok, ngunit magkakaroon tayo ng dahilan para tayo ay sumaya dahil tayo ay nakapokus, ang ating pananampalataya ay matatag na nakapokus sa ating Panginoong Hesus. Ano? Alam po ninyo, kahit matapos po itong quarantine na ito, hindi po nangangahulugan na tapos na ang mga pagsubok. Nandyan pa rin po ang mga pagsubok sa ating buhay. Alam po natin pabago-bago ang ating mga problema, ang mga pagsubok. Pansamantala na babago-bago. Ngunit ang tunay na walang hanggan ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung kanyang mga plano sa atin ay laging the best. Yung mga pangako niya noon hanggang ngayon ay hindi nagbabago hanggang sa kinabukasan. Yung mga pangako niya na I will never leave you nor forsake you. I will be always with you till the end of times. Be stand firm and know that I am God. Yung po tayo mag-focus. Doon po natin at panghawakan ang ating kalakasan. Ibigay po natin ng walang pag-aalinlangan ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Siya po ang may kontrol ng lahat. Ang lahat po ng nangyayari ay may dahilan. Ngunit ako'y naniniwala na hindi dito matatapos ang mundo. Hindi po ito ang plano ng Panginoong Hesus sa atin. Napakaganda po ng plano ng Panginoong Hesus sa atin. Kaya po, ang aking kiusap, kung tayo laging magsasaya, hindi nakapokus sa pandemyang ito, natatalo natin ang dyablo. Kapag tayo natutuwa, sumasaya kahit may pandemic, natatalo natin ang dyablo. Pag tayo malungkot, tuwan-tuwa ang dyablo. Yun ang trabaho niya manira, lumungkot, lumuha tayo. Ngunit kung tayo magpo-focus sa Panginoong Hesus, sa ating Diyos na makapangyarihan, na may kontrol ng lahat, magagapi natin at tayo magtatagumpay at ang dyablo ay matatalo. Tungkol naman po sa ating pag-aalay, alam po naman ninyo, lahat po ay galing sa Panginoong Hesus. Ang kanyang hinihingi ay isang napakaliit lang na alay natin na siya po ay masayang-masaya na. Hindi po siya nakatingin sa amount. Siya po ay, ang ating Panginoong Hesus ay nakatingin po sa ating mga puso. Kung ang ating pag-aalay ay may galak, may tuwa, ang ating pag-aalay, yun po ang napakahalaga. Sa ating pong pag-aalay, ngayong umagang ito, ng ating mga ikapu at ating mga tithes, may mapapansin nyo po ay meron po tayong mga marker na nasa guhit nito, mga pula. Meron pong guhit sa gitna. Yung pong nasa kaliwa at yung pong nasa kanan ay dito po pupunta. Yung mga nandirito naman po sa kaliwa ay dito po pupunta sa gilid. Meron po yan distancing. Huwag po kayong magunaan sa paglapit. Manatili po tayo sa distancing. At yung pagpunta nyo po sa mga basket, meron din pong araw papalabas. Sundan pa lang po ninyo yung araw na yon palabas at bumalik po sa inyong mga upuan. Yun po ang ating gagawin sa ating pag-aalay. Kaya po, aking pong inaanyayahan lahat at tayo po ay mag-aalay para sa ating Panginoong Hesus. Walang sigla ang iyong buhay. O kaya'y paikot
ikot lamang. Mga pangarap mo walang katuparan, ilagak mo kay Kristo lamang. Ibigay ang lahat kay Jesus, ilagak na bigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus, ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng gala. Samahan niyo po ako sa aking panalangin. Tahigit po pala, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga kapatiran natin na patuloy pong nagtatapat sa kanilang mga ikapu at tithes. Meron po tayong iba't ibang paraan ng ating pagbibigay. Meron po tayong BPI bank account na inyo pong makikita sa ating screen. Doon po ay meron tayong mga kapatiran na doon po nagpapadala. Maraming pong salamat. At ito po ay nakakarating sa ating church. Meron din po tayong GCash na makikita nyo rin na meron po doon account. Pwede rin po kayong magpadala through GCash. At ang iba naman po natin mga kapatiran ay nagre-request na puntahan sila sa kanilang mga tahanan. Ito po ay ating ginagawa ng ating mga elders at mga deacons. Pumupunta po sa mga tahanan upang kunin po ang inyong mga alay. Kaya po, marami pong paraan ng ating pagbibigay ay makarating po sa ating panambahan. Through GCash, BPI, at meron din po sa mga nasa ibang bansa, through remittances. Sila rin po ay walang sawang nag-aalay ng kanilang mga ikapu at offering, through remittances na pinadadala po nila sa ating account, at ito po ay natatanggap ng ating church. Marami pong salamat po sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy po na nagtatapat sa kanilang mga alay. Ngayon po, tayo po ay manalangin sa oras na ito. Aming Ama, banal at dakila at makapangyarihan Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito na kami ay pinahintulot mo magkatipon-tipon upang ikaw ay sambahin. Salamat po sa magdamag mong pagbabantay sa amin at sa pagdilat ng aming mata. Salamat po at binigyan mo kami ng pagkakataon na punong-puno po ng pag-asa sa amin lahat. Maraming pong salamat. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Bagamat kami po ay laging nagkukulang, kayo po aming Diyos ay laging sobra-sobra kumagbigay sa amin. Marami pong salamat aming Ama. Aming Ama, dinadalangin po namin sa iyo, naabutin mo po ang lahat po ng iyong mga anak na patuloy na nagtatapat sa inyo. Ang kanilang mga source of income ay dinadalangin po namin sa iyo na lalo mo pong palaguin at basbasan. Maging ang iba po na hindi man nakapag-alay ay pagpalain mo pa rin po. Sagutin mo po ang kanilang mga prayer request na sila ay magkaroon din ng paraan para sila ay makapag-alay sa iyo. Aming Ama, maraming pong salamat. Abutin mo rin po aming Ama ang lahat po ng aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Sa iyong mga kamay ay aming idinudulog ang kanilang kagalingan dahil alam po namin kayo ang aming Diyos na nagpapagaling noon, ngayon at hanggang kailan. Kayo po ang aming dakilang manggagamot. Kami nananampalataya at kayo lamang ang aming pag-asa, ang tangi naming kagalingan sa lahat ng aming nararamdaman. Aming Ama, huwag mo pong lalagpasan ang bawat isa sa amin at ang lahat po na nakakapakinig ng live streaming na ito. Maraming pong salamat, aming Ama. Ibinabalik po namin ang taos-puso naming pasasalamat at ang aming mataas na pagpupuri sa tanging pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Praise the Lord! Hallelujah! Lahat po ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Praise the Lord! Amen! At sa lahat ng ating mga kapatid na nasa live streaming, purihin ang Panginoon. Tunay nga na yung ating pagtitipon, tayo po ay nagbibigay ng kasiyahan at kaluguran sa Panginoon. At hindi lamang po yun, tayo man din po ay napapalakas sa mga salita ng Diyos na ating naririnig na tunay nga na sa buong linggo na darating, tayo po ay handa sa ating buhay na sumunod sa Panginoon. Amen po. Amen. Salamat sa mga salita ng Panginoon, nagbibigay paalala sa atin at nagpapalakas sa atin at the same time. Kaya tunay nga na sabi sa Bible na wag natin pabayaan yung ating pagtitipon. At tunay nga na kailangan po natin na sama-samang sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Amen. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating gawain. Every Sunday po, nag-i-start po tayo ng 9 o'clock sa ating pong face-to-face at sa ating live streaming. So nagpapatuloy po yan para sa ating mga kapatid na hindi pa po ina-allow ng ating batas na pumunta sa church. So alam naman po natin, ang 60 years old pataas at 21 years old pababa ay manatili po muna sa kanya-kanyang tahanan at yun po, meron po tayong live streaming, purihin ang Panginoon sa technology na atin pong na-enjoy. At nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon sa mga kapatid natin na nagpapa-register earlier po. At tuloy-tuloy lamang po at sila po ay narito ngayon at tayo ay sama-sama nga po na nagkatipon sa Panginoon. So, ganun pa rin po ang gagawin natin for next Sunday. Tuloy-tuloy lang po tayo, mag-register po tayo earlier para po ma-print din po natin at pagdating ng Sunday ay madali na lang, i-check na lang kung sino yung mga dumating. Kaya sumusunod pa rin po tayo sa ating mga safety protocols, no? I-check pa rin yung ating temperature, andyan yung alcohol at social distancing. Kaya yung ginawa nga po natin na sa ating pagkakaloob, meron po tayong distance. So para hindi tayo nagkakadikit-dikit. Kaya ginagawa po natin ang ating makakaya na paraan para maingatan po ang bawat isa. Kaya tulungan din po natin yung sarili natin na maging disiplinado rin po tayo at maingatan din po natin. So, kaya para po, tuloy-tuloy po tayo na makapagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, yung mga kapatid natin na kung kayo po ay malakas naman, walang nararamdaman, at pasok po ang edad ninyo, we encourage you na makasama po namin sa pagtitipon. Amen po ba? Purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay magpatuloy sa Panginoon. Sabi nga po, ang daming verse po kanina na talagang makapag-encourage sa atin na narinig natin. Sabi po sa salita ng Panginoon, my dear brothers, stand firm and stand firm and put yourself fully to the work of the Lord. Ang sabi ng Bible, di ba? Let nothing move you. Ayan. So, because we know that our labor in the Lord is not in vain. So, yung ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po nasasayang. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin at sa ating benediction. Tinatawagan ko po ating pastor para po pangunahan po tayo. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below.
Sa Kanya na makapag-ingat sa inyo pang hindi kayo magkasala at makapag-arap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Isang papalakpan natin ating Diyos sa buhay. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Tunay nga nakamangha-mangha ka, O Diyos. Hallelujah! Bago po tayo magtapos sa ating pumuling awitan at papurihan ng ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagkagalaw sa itak ng papuring ito. Sabay-sabay nagkagalaw sa sayaw ang papuri sa'yo. Kamangha-mangha! Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Yan, God bless po sa bawat isa. Stay safe po.